Isang mekanikong walang pera, nag-alaga ng batang natagpuan sa ulan. Pinagtrabahuhan niya ang lahat para sa batang iyon. Ngunit sa kanyang kaarawan, isang lihim ang ibinunyag na magpapaguho ng kanyang mundo. Ang batang iniligtas niya ay may koneksyon sa kanya na hindi niya kailanman inasahan. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Parang walang tigil ang kalangitan sa pag-iyak, at ang mga kalye ng Maynila ay naging baha na ng tubig ulan na may halong dumi at langis mula sa mga sasakyan. Si Rodrigo Salvacion, isang 50 taong gulang na mekaniko, ay naglalakad pa uwi mula sa kanyang maliit na talyer. Basa na basa ang kanyang lumang damit na puno ng mansa ng grasa at pawis. Sa kanyang bulsa, 300 piso lang ang laman, ang kinikita niya buong araw mula sa pag-aayos ng isang lumang bisikleta at 2 motorsiklo na sira ang makina. Pagod na pagod si Rodrigo. Masakit ang kanyang likod, naninigas ang mga daliri dahil sa paulit-ulit na paghawak ng wrench at martilyo. Pero mas masakit ang kanyang puso. 2 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Elena dahil sa matinding sakit sa puso. Simula noon, mag-isa na lang siya sa mundo. Walang anak, walang kamag-anak na malapit. Ang kanyang talyer lang ang kanyang tahanan at ang mga makina ang kanyang kaibigan. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita papunta sa kanyang maliit na tirahan sa likod ng talyer, nakarinig siya ng mahina ngunit malinaw na tunog. Parang pag-iyak ng sanggol. Una, akala niya ay aso lang o pusa na naligaw, pero tumigil siya at nakinig ng mabuti. Hindi, tao iyon. Batang tao. Sino nandyan? Tanong ni Rodrigo sa dilim, kahit alam niyang walang sasagot. Lumapit siya sa pinanggagalingan ng ingay at doon, sa tabi ng isang basurahan na nabasa na ng ulan, nakita niya ang isang sanggol na nakabalot sa basang kartong kahon. Halos 1 taong gulang siguro ang bata, maputla ang mukha, nanginginig sa lamig, at umiiyak ng mahina na parang wala ng lakas. Diyos ko, bulong ni Rodrigo, at mabilis niyang tinanggal ang kanyang basang jacket upang balutin ang bata. Mainit pa rin ang katawan ng sanggol, pero halatang matagal na itong naroroon. Walang ibang tao sa paligid. Walang nanay, walang kahit sino. Iniwan lang ang bata doon, sa gitna ng ulan, parang basura. Ang puso ni Rodrigo ay nadurog. Naalala niya ang mga pangarap nila ni Elena na magkaroon ng anak, pero hindi sila binigyan ng pagkakataon. Ilang beses silang nag-try, ilang beses din silang nabigo. At ngayon, narito, sa harap niya, isang batang nangangailangan ng saklolo. Hindi na nag-isip si Rodrigo. Binuhat niya ang bata at tumakbo pa uwi sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng talyer. Binuksan niya ang ilaw at doon niya nakita ng malinaw ang mukha ng bata. Lalaki, mga 10 hanggang 12 buwan ang tanda, may makapal na buhok na basa, at mga mata na puno ng takot at gutom. Huwag kang mag-alala, bata, bulong ni Rodrigo habang hinahaplos ang ulo ng sanggol. Safe ka na. Aalagaan kita. Naghanap si Rodrigo ng tuwalya at pinunasan ang bata. Naghanap siya ng lumang t-shirt at ginawa itong pampalit na damit. Pagkatapos, nag-init siya ng tubig at gumawa ng sopas mula sa natitirang instant noodles na nakaimbak sa kanyang kusina. Pinahiran niya ng sopas ang mga labi ng bata at unti-unti nagsimulang kumain ang sanggol. Halatang sobrang gutom. Buong gabi hindi nakatulog si Rodrigo. Nakabantay siya sa bata, nag-iisip kung ano ang gagawin. Dapat ba niyang dalhin sa pulis? Sa setpis? Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon, mapupunta lang ang bata sa ampunan, kung saan magiging isa lang siya sa libu-libong batang walang pag-asa. Naalala ni Rodrigo ang mga salita ni Elena bago ito pumanaw. Rod, kung mayroon lang tayong anak, sigurado akong magiging napakabuting tatay ka. Ikaw ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Kinaumagahan, nagdesisyon si Rodrigo. Aalagaan niya ang bata. Kahit wala siyang pera, kahit hirap na hirap siya, aamponin niya ang batang ito. Dahil naniniwala siya na dinala ng Diyos ang sanggol na ito sa kanya para may dahilan pa siyang mabuhay. Pumunta si Rodrigo sa barangay hall at nag-report tungkol sa nakita niyang bata. Sinabi niya ang totoo na natagpuan niya ang sanggol sa kalye. Gumawa sila ng report at sinabi ng barangay captain na kapag walang nanay o tatay na lumantad sa loob ng 3 buwan, pwede na niyang illegally na amponin ang bata. Pumayag si Rodrigo. Pinangalanan niya ang bata na Mateo. Mateo Cruz, dahil sa krus na dinanas niya sa buhay,
pero sa pag-asa na magbabago ang kanyang kapalaran. Ang mga unang buwan ay napakahirap. Si Rodrigo ay kailangan magtrabaho ng doble-doble para may pambili ng gatas at diaper. Ang kanyang talyer ay maliit lang at kakaunti lang ang mga customer. Minsan, sa loob ng isang linggo, 2 lang ang dadaan para magpaayos. Pero hindi sumuko si Rodrigo. Gabi-gabi, pagkatapos magtrabaho, uuwi siya at aalagaan si Mateo. Papalitiin ng lampin, papakakainin, aawitan upang makatulog. Lumipas ang mga taon. Si Mateo ay lumaki sa piling ni Rodrigo. Natuto siyang magsalita, maglakad, tumakbo. Naging masayahin ang bata, kahit simple lang ang kanilang buhay. Walang mga laruan na mamahaling gadget, walang malaking bahay. Pero puno ng pagmamahal. Noong mag-6 na taon si Mateo, ipinasok siya ni Rodrigo sa pampublikong paaralan. Tuwing umaga, hinahatid niya ang bata bago pumasok sa talyer. Tuwing hapon, sinusundo niya ito. Nagtitipid si Rodrigo sa lahat, sa pagkain, sa kuryente, sa damit, para lang makapag-aral si Mateo ng maayos. Matalino si Mateo. Mabilis siyang matuto at lagi siyang nangunguna sa klase. Proud na proud si Rodrigo tuwing nakikita niya ang report card ng bata. Anak, ipagpatuloy mo yan, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ni Mateo. Ikaw ang pag-asa ko. Pero hindi madali ang buhay. Maraming beses na halos sumuko si Rodrigo. May mga panahon na walang kumain ng 3 araw dahil wala siyang sapat na kita. May mga gabi na umiiyak siya sa dilim habang natutulog si Mateo, nag-iisip kung sapat ba ang kanyang ginagawa, kung kaya ba niyang buhayin ng tama ang batang ito. Noong grade 4 si Mateo, may nangyaring hindi maganda. Umuwi ang bata na umiiyak. May mga galos sa mukha at punit ang kanyang uniforme. Ano nangyari sa'yo, anak? Tanong ni Rodrigo, nag-aalala. Tatay, sinabi ng mga kaklase ko na wala akong tunay na magulang. Sinabi nila na iniwan lang ako kasi ayaw sa akin ng nanay ko, sabi ni Mateo habang humahagulgol. Nadurog ang puso ni Rodrigo. Umupo siya at niyakap ang bata ng mahigpit. Mateo, anak, makinig ka sa akin, sabi ni Rodrigo, ang boses ay puno ng emosyon. Totoo na hindi kita tunay na ama sa dugo. Pero sa puso ko, ikaw ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. Mahal na mahal kita, anak, at kahit ano pang sabihin ng iba, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay espesyal. Yumakap ng mahigpit si Mateo kay Rodrigo at naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Mula noon, lalong nagtulungan sina Rodrigo at Mateo. Kahit hirap na hirap, hindi sila sumuko. Noong high school na si Mateo, nagtrabaho rin ito bilang part-time sa isang tindahan ng prutas para makatulong sa gastusin. Pero pinilit pa rin ni Rodrigo na mag-focus ang bata sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala sa pera, anak. Ako na bahala dyan. Ikaw, mag-aral ka lang ng mabuti, sabi ni Rodrigo. At gumaling nga si Mateo. Nag-graduate siya bilang valedictorian sa high school. Nakakuha siya ng scholarship sa isang kilalang universidad at nag-aral ng engineering. Sa loob ng 4 na taon, patuloy na nagtrabaho si Rodrigo sa kanyang talyer, kahit tumanda na siya, kahit sumakit na ang kanyang mga tuhod at kamay. Tuwing uwian ni Mateo tuwing semestral break, lagi niyang dadalhan si Rodrigo ng mga regalo, simpleng pagkain, t-shirt o libro. Tatay, salamat sa lahat, sabi niya palagi. Balang araw, babayaran ko lahat ng sakripisyo mo. Umiti lang si Rodrigo. Walang bayad ang pagmamahal, anak. Lumipas ang panahon at nag-graduate si Mateo bilang magna cum laude. Nakakuha agad siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya bilang engineer. Unti-unti umasenso ang kanyang buhay. Pero hindi niya nakalimutan si Rodrigo. Tuwing sahod, bahagi ng kanyang kita ay ipinapadala niya sa kanyang tatay. Tatay, tigil ka na sa pagtatrabaho, sabi ni Mateo noong bumisita siya. Ako na bahala sa lahat. Pero matigas ang ulo ni Rodrigo. Anak, kaya ko pa. Ayoko maging pabigat sa iyo. Pero sa loob-loob ni Rodrigo, masaya siya. Masaya dahil ang batang iniligtas niya sa ulan ay naging mabuting tao. Naging matalino, marangal at mapagmahal. Ngunit may lihim si Mateo na hindi niya alam kung paano sasabihin kay Rodrigo. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Lumipas ang 2 taon mula nang magsimula sa trabaho si Mateo.
Sa loob ng panahong iyon, naging successful siya bilang engineer. Naging project manager na siya sa kanyang kumpanya at malaki na ang kanyang sahod. Pero sa kabila ng tagumpay, may kulang pa rin sa kanyang puso. Lagi niyang naiisip kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. Bakit siya inabandona? May sakit ba sila? Patay na ba sila? O sadyang ayaw lang nila sa kanya? Ilang beses niyang tinangkang pag-usapan ito kay Rodrigo, pero lagi niyang nakikita ang lungkot sa mga mata ng kanyang amang ampunan tuwing nababanggit ang usaping iyon. Ayaw niyang masaktan si Rodrigo, pero kailangan niyang malaman ang totoo. Isang araw, habang nag-browse si Mateo sa internet, nakita niya ang advertisement ng isang testing company na tumutulong sa mga taong naghahanap ng kanilang biological family. Nagdalawang isip siya sa una, pero sa huli, nag-decide siyang subukan. Nag-order siya ng SAT testing kit at isinumite ang kanyang sample. 3 linggo ang nakalipas bago dumating ang resulta. Isang hapon, habang nasa opisina si Mateo, nakatanggap siya ng email. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan iyon. Ang resulta ay nagpapakita ng partial match sa database. May nahanap silang posible relative, isang babae na nagngangalang Elena Salvacion na nag-submit ng FAT sample bago ito namatay 2 taon na ang nakalipas. Elena Salvacion. Ang pangalan ay tumunog ng familiar kay Mateo. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Nag-research siya ng mabuti. Tumawag siya sa SAT testing company para humingi ng karagdagang impormasyon. Sinabi sa kanya ng representative na ang babaeng si Elena Salvacion ay nag-submit ng sample noong 2019, 1 taon bago ito namatay. Ang dahilan ng submission ay para hanapin ang isang anak na kanyang ipinanganak noong 1978 pero napilitang ibigay sa adoption dahil sa kahirapan at personal na dahilan. Ang taon na iyon ay eksaktong tumutugma sa edad ni Mateo. Hindi makapaniwala si Mateo. Kinabukasan, pumunta siya sa records office ng testing company at humingi ng kopya ng profile ni Elena. Doon niya nalaman na si Elena ay dating nag-asawa ng isang lalaking nagngangalang Rodrigo Salvacion, ang parehong Rodrigo na nag-alaga sa kanya. Pakiramdam ni Mateo ay bumukas ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Si Elena, ang yumaong asawa ni Rodrigo, ay maaaring ang kanyang biological mother. Pero paano? Bakit hindi sinabi ni Rodrigo? Nag-decide si Mateo na magsaliksik pa. Pumunta siya sa ospital kung saan namatay si Elena at humingi ng medical records. Sa simula, ayaw ibigay ng hospital dahil sa privacy concerns, pero gamit ang kanyang connections at legal assistance, nakuha niya ang ilang dokumento. Doon niya natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa medical records ni Elena, nakalagay na nagkaroon siya ng isang anak, isang lalaki, noong Agosto 15, 1978. Pero sa records, walang nakalagay na pangalan ng anak. Sa halip, may nakalagay na note, child given up for adoption, August 16 na, 1978. Agosto 15, 1978. Ang kapanganakan ni Mateo, ayon sa kanyang birth certificate na ginawa ng barangay, ay tantya lang dahil walang exact date. Pero ang edad niya ay tumutugma. Hindi makahinga si Mateo. Umupo siya sa tabi ng kalsada at humawak sa kanyang ulo. Lahat ng mga piraso ay nagsimulang mag-connect. Ngunit kailangan niya ng final proof. Gumawa siya ng paraan para makuha ang FAT sample ni Rodrigo. Isang weekend, umuwi siya sa bahay at habang natutulog si Rodrigo, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa unan ng kanyang ama. Isinumit niya ito sa SAT testing company para sa paternity test. 2 linggo ng pag-aantay. 2 linggong puno ng kaba at pag-aalinlangan. Paano kung totoo? Paano kung ang lalaking nag-alaga sa kanya ay ang tunay niyang ama? Pero bakit hindi sinabi ni Rodrigo? Bakit ipinaalaga pa niya siya ng ibang tao bago siya pinulot sa kalye? Nang dumating ang resulta, muntik nang mapahiga si Mateo sa kanyang silya. Ang SAT test ay nagpapakita ng 99.9% probability na si Rodrigo Salvacion ay ang kanyang biological father. Hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang luha. Umiyak siya nang umiyak sa kanyang kwarto, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito at sakit. Bakit? Bakit iniwan siya ni Elena?
Bakit hindi sinabi ni Rodrigo ang totoo noong nakita niya siya sa kalye? O hindi ba talaga alam ni Rodrigo? Nagdesisyon si Mateo na magsaliksik patungkol sa nakaraan ni Elena. Pumunta siya sa lumanyang neighborhood kung saan namuhay sina Rodrigo at Elena bago magpakasal. Nag-interview siya sa mga matandang kapitbahay na nakakakilala sa mag-asawa. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Dolor ang may pinakamaraming alam. Kilala ko si Elena, sabi ni Aling Dolor habang umiinom ng tsaa. Mabait na batang babae iyon. Pero mahirap ang buhay niya noon. Nag-aaral siya sa kolehiyo pero nahirapan dahil sa kahirapan. Noon pang hindi pa siya nakakakilala kay Rodrigo, nabuntis siya ng dati niyang boyfriend. Pero iniwan siya ng lalaki at napilitan siyang ipanganak ang bata mag-isa. Ano nangyari sa bata? Tanong ni Mateo, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam ng detalye, sagot ni Aling Dolor. Pero narinig ko na ibinigay niya sa isang adoption agency. Sinabi niya sa akin noon na hindi niya kaya palagin ang bata dahil wala siyang trabaho at wala ring suporta ng pamilya. Umiiyak siya ng mga araw na iyon. Pagkatapos, ilang taon ang lumipas, nakilala niya si Rodrigo. Naging masaya siya ulit. Pero hindi ko alam kung sinabi ba niya kay Rodrigo ang tungkol sa nakaraang bata. Napatigil si Mateo. Kaya pala, si Elena ay nagbigay ng kanyang anak sa adoption dahil sa kahirapan. Pero bakit nandoon siya sa kalye noong gabing iyon? Ano ang nangyari sa adoption agency? Nag-research pa si Mateo at natuklasan na ang adoption agency na pinuntahan ni Elena noong 1978 ay sarado na. May kontrobersya pala ito, maraming bata ang hindi na-process ng maayos at maraming dokumentong nawala. Mayroon pang ilang ulat na ang ilang sanggol ay iniwan lang sa mga orphanage o sa mga kalye dahil sa kakulangan ng resources. Lahat ay nag-make sense na kay Mateo. Malamang siya ay isa sa mga batang iyon. Ibinigay siya ni Elena sa agency, pero dahil sa kawalang ng sistema, naiwan siya sa kalye. At sa kapalaran, si Rodrigo, ang lalaking magiging asawa ni Elena, ang nakakita at nag-alaga sa kanya. Pero ang tanong, alam ba ni Rodrigo? Alam ba niya na ang batang pinulot niya ay ang anak ni Elena? O hindi niya talaga alam? Kailangan niyang malaman. Pero paano niya ito sasabihin kay Rodrigo nang hindi nakakasakit? Malapit nang mag-birthday si Rodrigo, ika-55 niya. Nagplano si Mateo na gawing special ang araw na iyon. Mag-organisa siya ng simpleng celebration at doon niya ibubunyag ang katotohanan. Nag-prepare si Mateo ng mabuti. Bumili siya ng pagkain, nag-ayos ng bahay ni Rodrigo, at nag-prepare ng lahat ng dokumento, ang fifth results, ang medical records ni Elena, at ang mga nakuhang impormasyon mula sa adoption agency. Sa araw ng birthday ni Rodrigo, umuwi si Mateo ng maaga. Masaya si Rodrigo na makita ang kanyang anak. Nagluto sila ng pansit at lechon manok, ang paboritong ulam ni Rodrigo. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa trabaho ni Mateo, sa talyer at sa simpleng buhay nila. Pero habang kumakain, napansin ni Rodrigo na tahimik si Mateo. May malalim na iniisip. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Rodrigo. Tumingin si Mateo sa kanyang ama. Nakita niya ang mga kulubot sa mukha ni Rodrigo, ang mga kamay na puno ng kalyo mula sa trabaho, ang mga matang puno ng pagmamahal. Tatay, sabi ni Mateo, ang boses ay nanginginig. May kailangan akong sabihin sa iyo. Pero bago ko sabihin, gusto kong malaman mo na mahal kita. Ikaw ang pinakamahusay na ama na maaari kong hilingin. Nag-alala si Rodrigo. Ano bang meron, anak? Huminga ng malalim si Mateo. Tatay, ginawa ko ang fifth test. Naghanap ako ng sagot tungkol sa aking biological family. Tumayo si Rodrigo, ang mukha ay namutla. Mateo. Tatay, natuklasan ko kung sino ang tunay kong mga magulang, patuloy ni Mateo. At ang natuklasan ko ay hindi ko inasahan. Naghintay si Rodrigo, ang puso ay kumakabog ng malakas. Tatay, sabi ni Mateo, ang luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Si Nanay Elena siya ang aking biological mother. At ikaw ang aking biological father. Napaatras si Rodrigo, parang binayo ng kidlat. Hindi siya makapaniwala. Ano-ano ang sinasabi mo? Inilabas ni Mateo ang lahat ng dokumento at ipinakita kay Rodrigo. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang EET test, ang medical records,
ang tungkol sa adoption agency, at kung paano siya naiwan sa kalye. Nakaupo si Rodrigo sa sahig, ang mukha ay puno ng pagkagulat at kalungkutan. Umiiyak siya ng walang tunog. Hindi ko alam, bulong niya. Diyos ko, hindi ko alam. Tatay, alam mo ba? Tanong ni Mateo. Umiling si Rodrigo. Hindi. Hindi sinabi sa akin ni Elena na may anak siya bago niya ako nakilala. Sinabi niya sa akin na wala siyang nakaraan na ganoong kabigat. Akala ko simpleng buhay lang ang nakaraan niya. Lumapit si Mateo at niyakap ang kanyang ama. Tatay, hindi mo kasalanan. Hindi rin kasalanan ni Nanay Elena. Ginawa niya lang ang tingin niyang tama noong panahong iyon. Umiyak sina Rodrigo at Mateo nang magkayakap. Umiiyak dahil sa sakit, dahil sa kawalan ng kaalaman, pero umiiyak din dahil sa pasasalamat. Dahil kahit ano pang nangyari, nagtagpo sila. Nagtagpo ang ama at anak sa hindi inaasahang paraan. Anak, sabi ni Rodrigo habang humahagulgol. Patawad. Patawad kung hindi ko nalaman. Patawad kung nahirapan ka. Tatay, wala kang dapat ikahiya, sagot ni Mateo. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Ikaw ang tunay kong ama, sa duguman o hindi. At sa gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay sa likod ng talyer, naramdaman ni na Rodrigo at Mateo ang pinakamalalim na koneksyon. Hindi lang koneksyon ng pag-aalaga, kundi koneksyon ng dugo, ng kapalaran, at ng walang hanggang pagmamahal. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagbubunyag ay puno ng matinding emosyon para kay Rodrigo at Mateo. Hindi madali para sa kanila na tanggapin ang katotohanan, pero sa kabila ng lahat, mas lumakas ang kanilang samahan. Ngayon, hindi na lang sila mag-ama sa puso, totoo na silang mag-ama sa dugo. Si Rodrigo ay nahirapan matulog sa loob ng ilang gabi. Paulit-ulit niyang naiisip ang nakaraan. Naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Elena bago ito namatay. Ang mga ngiti nito, ang mga yakap, ang mga sandaling nagkukwentuhan sila tungkol sa pangarap nilang magkaroon ng anak. Pero hindi man lang nabanggit ni Elena na mayroon na siyang anak noon. Marahil, sobrang sakit ng alaala para sa kanya. Marahil, ayaw niyang balikan ang mga panahong iyon dahil sa takot na hatulan siya. Isang umaga, pumunta si Rodrigo sa sementeryo kung saan nakalibing si Elena. Dalang-dala niya ang mga bulaklak na puti, ang paborito ni Elena. Lumuhod siya sa harap ng puntod at nagsimulang magsalita. Elena, bulong niya habang humahagulgol. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ibinahagi ang bigat na dinala mo? Mahal na mahal kita, Elena. Tatanggapin ko sana. Tatanggapin ko kayong dalawa ni Mateo kahit alam ko ang lahat. Tumulo ang kanyang mga luha sa lupa. Pero salamat. Salamat dahil kahit hindi ko alam, dinala mo sa akin ang anak natin. Dinala mo siya pabalik sa akin sa paraang hindi natin inasahan. Ngayon, alam ko na. Alam ko na ang batang inalagaan ko, ang batang minahal ko ng walang hinihinging kapalit, ay ang aking sariling dugo. Ang anak mo. Ang anak natin. Nananatili siyang nakaluhod doon sa loob ng mahigit 1 oras, nagpray, umiyak at nagpasalamat. Nang umuwi siya, may kapayapaan na sa kanyang puso. Hindi na galit, hindi na nalilito. Tanggap na niya ang lahat. Samantala, si Mateo ay nag-struggle din sa kanyang sariling mga emosyon. Masaya siya na natuklasan niya ang totoo. Pero mayroon ding bahagi ng kanyang puso na nasaktan. Nasaktan dahil hindi niya nakilala si Elena ng personal bilang kanyang ina. Hindi niya naranasan na yakapin ito, marinig ang boses nito na tumawag sa kanya bilang anak. Pero sa kabila ng sakit, nananatili siyang mapagpasalamat. Napagpasalamat niya na kahit paano, nagkaroon pa rin siya ng koneksyon kay Elena sa pamamagitan ni Rodrigo. Lahat ng kwento ni Rodrigo tungkol sa kanyang asawa ay naging bahagi ng pagkakakilala ni Mateo sa kanyang ina. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Rodrigo sa hapagkainan, nagtanong si Mateo. Tatay, ano ang gusto mong gawin natin ngayon? Gusto mo bang sabihin sa iba ang tungkol dito? Nag-isip si Rodrigo. Anak, sa tingin ko, hindi na kailangan. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi dahil sa dugo, kundi dahil ikaw ay ikaw. Pero, masaya ako na alam ko na ngayon. Masaya ako na totoo tayong mag-ama. Ngumiti si Mateo. Ako rin, tatay. Ako rin.
Ilang linggo ang lumipas, at nag-decide si Mateo na gawing mas komportable ang buhay ni Rodrigo. Matagal na niyang planong palipatin ang kanyang ama sa mas magandang bahay, at ngayon, mas motivated siya. Gumamit siya ng kanyang ipon at bumili ng isang maliit pero magandang bahay sa mas tahimik na parte ng lungsod. May 2 kwarto, isang malaking sala, at isang bakuran kung saan pwedeng magtanim si Rodrigo ng mga halaman. Noong una, ayaw ni Rodrigo. Anak, masyadong malaki ito. Hindi ko kailangan ng ganito. Okay na ako sa dati kong bahay. Tatay, sabi ni Mateo ng seryoso. Buong buhay mo, nagsakripisyo ka para sa akin. Pinagtrabahuhan mo ako kahit wala kang tulog, kahit gutom ka. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Tanggapin mo na lang. Para sa akin. Napahagulgol si Rodrigo at niyakap ang kanyang anak. Salamat, anak. Salamat. Lumipat sila sa bagong bahay. Tumulong si Mateo na mag-ayos ng mga gamit. Bumili sila ng mga bagong muebles, simpleng sofa, kama, lamesa. Naglagay din si Mateo ng larawan ni Elena sa sala, upang laging nandoon ang alaala ng babaeng nagsilang sa kanya at nagmahal kay Rodrigo. Habang nag-aayos sila, naalala ni Rodrigo ang isang lumang kahon na nakatago sa kanyang bodega. Kinuha niya ito at binuksan. Doon ay natagpuan niya ang mga lumang litrato ni Elena, mga sulat na isinulat nito para sa kanya, at isang maliit na diary. Mateo, halika, tawag ni Rodrigo. Lumapit si Mateo at ipinakita ni Rodrigo ang mga laman ng kahon. Tiningnan nila ang mga litrato ni Elena, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Binuksan ni Rodrigo ang diary at binasa ang ilang mga entry. At doon, sa isa sa mga huling entry bago namatay si Elena, nabasa nila ang isang nakakagulat na liham. Nakalagay doon. Mahal kong Rodrigo, kung sakaling mabasa mo ito pagkatapos kong mamatay, gusto kong malaman mo ang isang lihim na matagal ko nang itinago. Bago kita nakilala, nagkaroon ako ng isang anak, isang lalaki. Dahil sa kahirapan at kawalan ng suporta, napilitan akong ibigay siya sa adoption. Araw-araw, iniisip ko siya. Umiiyak ako sa gabi, nagtanong kung nasaan siya, kung ayos ba siya. Noong nakilala kita, naging buo ulit ang puso ko. Pero hindi ko nasabi sa iyo dahil takot ako na baka iwan mo ako, na baka isipin mong madumi na ako, na may dala akong mabigat na kasalanan. Ngayon, habang humihina na ang aking katawan dahil sa sakit, nanalangin ako na sana, balang araw, makahanap ng kapayapaan ang aking anak. Sana, kung nasaan man siya, masaya siya. At sana, mapatawad niya ako. Mahal ko siya kahit hindi ko siya nakasama. Mahal ko siya hanggang sa huling hininga ko. Pareho silang umiyak ni Rodrigo at Mateo habang binabasa ang liham. Ngayon, mas naintindihan nila si Elena. Hindi siya perpekto, pero ginawa niya ang tingin niyang tama sa panahong iyon. At sa huli, kahit hindi niya alam, bumalik sa kanya ang kanyang anak sa pamamagitan ng lalaking minahal niya. Tatay, sabi ni Mateo habang humahagulgol. Pinatawad ko na siya. Matagal na. At salamat sa kanya, dahil sa kanya, mayroon ako kayong dalawa. Niyakap sila ni Rodrigo ng mahigpit. Anak, mahal na mahal ka namin. Tandaan mo iyan. Lumipas ang mga buwan. Naging mas masaya ang buhay nila. Si Rodrigo ay nag-retire na sa pagiging mekaniko, pero dahil sa hilig niya, nagbukas pa rin siya ng maliit na talyer sa bakuran ng bagong bahay, hindi na para kumita, kundi para sa hobby at para tulungan ang mga kapitbahay na nangangailangan ng ayos sa kanilang mga bisikleta o gamit. Si Mateo naman ay patuloy na umasenso sa trabaho. Naging senior engineer na siya, at may mga plano na rin siyang magpatayo ng sariling engineering firm balang araw. Pero sa kabila ng abalang buhay, lagi pa rin niyang binibisita si Rodrigo, kahit twice a week, minsan 3. Sabay silang kumakain, nagkukwentuhan, nanonood ng TV, o nagtatrabaho sa talyer. Isang araw, habang nag-aayos sila ng isang lumang motorsiklo, nagtanong si Rodrigo. Anak, balak mo na bang mag-asawa? Magkaroon ng sariling pamilya? Ngumiti si Mateo. Tatay, mayroon na akong girlfriend. Babae siyang nurse. Mabait, mapagmahal. Balak ko siyang ipakilala sa iyo soon. Nagliwanag ang mukha ni Rodrigo. Talaga? Sige, dalhin mo siya dito. Gusto kong makilala ang babaeng nakakuha ng puso ng anak ko.
Ilang linggo pagkatapos, dinala nga ni Mateo ang kanyang girlfriend na nagngangalang Carla. Isang simpleng babae, masayahin at mapagmahal. Nagustuhan agad siya ni Rodrigo. Nagluto siya para sa kanila at sa hapagkainan, nagkwentuhan silang tatlo tungkol sa buhay, pangarap at mga plano. Habang nag-uusap, napansin ni Carla ang larawan ni Elena sa sala. Sino po siya, Tatay Rodrigo? Tanong niya. Ngumiti si Rodrigo kahit mailungkot sa mga mata. Siya ang asawa ko. Si Elena. At siya rin ang ina ni Mateo. Nagulat si Carla. Hindi pa nakakapagsabi si Mateo sa kanya ng buong kwento. Kaya naman, nag-share si Rodrigo at Mateo ng kanilang kwento, mula sa pagkakita nila sa ulan, hanggang sa discovery ng test, hanggang sa katotohanang sila ay tunay na mag-ama. Umiyak si Carla habang nakikinig. Ang ganda ng kwento ninyo, sabi niya. Parang miracle. Parang dinala talaga kayo ng Diyos sa isa't isa. Sabi ni Rodrigo. At naniniwala ako na walang pagkakataon sa mundo. Lahat ay may dahilan. At ang dahilan kung bakit ako nabuhay, kung bakit ako nagpatuloy, ay dahil sa anak kong ito. Pagkaraan ng ilang buwan, nag-propose si Mateo kay Carla at tinanggap niya. Nagplano sila ng kasal at syempre, si Rodrigo ang naging principal sponsor at ninong. Sa araw ng kasal, habang naglalakad si Mateo sa altar, nakita niya si Rodrigo na umiiyak sa tuwa. At nang mag-exchange ng vows, binanggit ni Mateo sa kanyang speech ang kanyang ama. Gusto kong pasalamatan ang isang taong nagbigay sa akin ng buhay, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Ang aking ama, si Rodrigo Salvacion. Tatay, salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa walang sawang pag-aalaga. Dahil sa iyo, nandito ako ngayon. Dahil sa iyo, naging mabuting tao ako. Mahal na mahal kita. Tumayo ang lahat at pumalakpak. At si Rodrigo, sa gitna ng mga bisita, ay umiiyak ng walang humpay, umiiyak dahil sa saya, dahil sa pagmamahal, at dahil sa pasasalamat. Lumipas ang mga taon. Nagkaroon si Mateo at Carla ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. At syempre, ang kanilang lolo na si Rodrigo ay naging pinakamalapit sa kanilang puso. Tuwing weekend, dinadalaw nila si Rodrigo at doon, sa bakuran, naglalaro ang mga apo habang nanonood si Rodrigo. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti at kasiyahan. Isang umaga, habang naglalakad si Rodrigo sa parke, kasama ang kanyang mga apo, nagtanong ang bunso. Lolo, totoo bang pinulot mo si Papa sa kalye? Ngumiti si Rodrigo at hinawakan ang kamay ng bata. Apo. Pero hindi lang siya basta pinulot. Dinala siya sa akin ng Diyos. At dahil doon, naging kumpleto ang buhay ko. Mahal mo po si Papa, tanong ng bata. Sobra, sagot ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Siya ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. At habang naglalakad sila, tumingin si Rodrigo sa kalangitan. Alam niyang sa kung saan man naroon si Elena, masaya ito. Masaya dahil naging mabuti ang kanilang anak. Masaya dahil kahit sa hindi inaasahang paraan, nagkatagpo sila, ang ama, ang ina, at ang anak, sa isang kwento ng pagmamahal na walang kapantay. Sa gabi ng araw na iyon, habang nakahiga si Rodrigo sa kanyang kama, nagpray siya. Panginoon, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin na maging ama. Salamat sa buhay ni Mateo. Salamat sa pamilya na ibinigay mo sa amin. At salamat kay Elena, na kahit wala na, nananatili pa rin sa aming mga puso. Alam kong kumpleto na ako. Alam kong masaya na ako. At anumang mangyari, handang-handa na akong harapin ang kinabukasan. At sa gabing iyon, natulog si Rodrigo ng mahimbing, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, pagmamahal at pasasalamat. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang mekanikong nagligtas sa isang bata. Ito ay tungkol sa pagmamahal na lumalagpas sa dugo, sa sakripisyo na walang hinihinging kapalit, at sa milagro ng pagkakatagpo na plano ng Diyos. Ito ay kwento ni Rodrigo at Mateo, ang ama at anak na dinala ng kapalaran, pinagsama ng pag-ibig, at pinagtibay ng katotohanan. At ang katotohanan ay simple, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o sa efe. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa sakripisyo, sa oras, sa pagmamalasakit, at sa walang sawang pag-aalaga. At sa kwentong ito, napatunayan na ang pagmamahal ni Rodrigo,
Mula nang pinulot niya si Mateo sa ulan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, ay tunay, wagas, at walang kapantay. Ito ang kwento ng isang mekanikong walang-wala na nagligtas sa isang bata sa lansangan. At ang sumunod, hindi lang nakakagulat, ito ay isang tunay na himala. Isang mekanikong walang pera, nag-alaga ng batang natagpuan